Saan yung babe ko? Ayun. What's up mga mangmang? Oh, ay... What's up mga mangmang? recording nga? Recording na yan ba? So rustic mo. Sabi, inaantay mo ba yung magsalita si Craig? Oo nga. No recording. Now recording. Wala, hindi tayo naka-Craig. Naka GoPro tayo ngayon, tsaka naka-Zoom. Naririnig ba ng ating Zoom microphone ito? Nakita ko pare yun. Bear skin. Bear skin. Natin. Bear fur. Fur hugs. Fur rug pala, bobo. Ang puta. Fur rug. Uy, pare. That's my fur. Paano natin sila imitahin? Hello, mate. Come on in. Come on in, have a drink. Fucking nightmare. Fucking nightmare. Wipe your foot. Wipe your foot from outside. Lovely. This guy, shit. Tama ba? Ayun, mga tanga, mga mangmang, welcome. Meron kami recording ngayon ng MWMR Adventures na bukod sa late. Fresh na fresh. Fresh na fresh at late na late. Late na late. Biyernes na. Land down under. Ayan, kami ngayon ay kasalukuyang nasa Sydney, Australia. Yeah, dito na kami nabutan ng recording, no? Ano ba? Ngayon na ba dapat at rin? Dapat pa kahapon pa tayo nag-record, pare. Ay, ganon? Oo, Biyernes na. Oh, shit. Akala ko Thursday ngayon. Nasobrahan tayo sa future. Ooh, we do apologize. Apologize. Sabi nga namin lagi, malilate. Pero hindi magmi-miss. Yan naman tayo. Ayan, marami. Teka, bago tayo mag-ano, no? Project mo ng konti kasi dito tayo, itong asahan ko yung audio lang, yung video niyo masyado. Sige. Malakihang shoutout sa mga tropa na nagpakita, pare. Yep. Sa nakaraang shows, first two shows natin, una na, which is sa Perth. At saka sa Adelaide. Hindi tayo sanay mag-recording na nagtitinginan ng McDo. Gusto ko nakikita kita sa harapan. Tsaka awkward na magtitinginan tayo. Tingnan mo naman pasahid na to. Pabakla sa jeep nga, hirap makipagkwentuhan eh. Chup-chupan eh. Pwede naman tayo magharap o yan, sir. Huwag na yung malalaglag naman yung headset. Malalaglag ba yun? Anong galawan to, 40 minutes. So yeah, yung mga nanood sa amin sa Perth, shout out sa inyo. Shout out sa inyo, pare. Miss Len. Tsaka si Iser. Sino pa ba? Mga bumati sa atin doon. Yun lang naman yata. Yun lang naman. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa mga regalo nyo na chocolates at mga wine. Yeah, talaga naman na hindi namin nabitbit, no? Tapos syempre special shout out din doon sa kila Miss Cara. Na nagpakain sa atin. Si Miss Cara, si Ma'am Marlita. Ayan. Tsaka yung hindi ko na maalala yung restaurant doon sa sarap yung Flavas. Yung ano ba? Yung may coffee shop, yung may Hindi, yung Flavas. Flavas Filipino cuisine. Okay. So, ganda ng pwesto mo dyan, ma'am. Pag pupunta kayo ng Perth, sa city, saan ba yun? Anong lugar ba yan? Hindi natin alam yung pare. Wala naman tayo. North River. Hindi ko lang nasa ganun. So, may mga tubig-tubig. Ganda ng spot na yan. Mga tubig-tubig. Sarapan doon sa may doon. Parang Pier. Ross Boulevard. Sa Ross Boulevard yun. Ross Boulevard. Saan ba yun? Sa sa inyo? Anong bay yun? Sa Perth? Hindi. Sa Beaufort. Taga naman Subic Bay Boardwalk. Hindi ko lang. Subic Bay Boardwalk. The best yan. Sa El Caballo. Tama? Sa El Caballo Drive yun. Tama. Tama natin yan. Sino pa ba sa Perth? Yun naman. At saka yung mga bagong nakadiscover sa aming podcast. So, happy listening. Happy listening. Ngayon, ready na ba kayo ma-disappoint? Yeah. Yes. Right, man. Lovely. How's it going? Not going good. You're right. Hindi, syempre, pagdating naman din sa Adelaide, na napakasaya dun sa pare, no? Sa jetty, sa may Glenelg, pare. Pero pasalamatan muna natin yung tropa natin si CJ Polanco, na pinsan pala ng, pare, misis ng best friend ko na si Noy Pudranan at si Carla Pudranan, the Pudranan family, pare. Related pala sila kay CJ, pare. Talaga naman, Pero panalo yung alaga ni CJ Polanco at ni Dayan. Itong mag-asawa na to talaga namang dinala kami sa whitest of the whitest place. Oo nga, parang pakiramdam ko parang Get Out naman. Alam niyo yung mga sa movie na yung may ranch, di ba? May farm, tapos biglang meron lang dun parang ng aso, canopy, tapos may mga wine, vineyard, eksena. Ano pangalan ng lugar? McLarenville. McLarenville. Puta, social. May mga solid. May mga winery. Tapos doon ako nakatikim, pare, ng honey mead. The best yun, pare. Ang sarap. Yung honey mead na binigay niya, yung matamis. Na white wine?
Oo, yung parang wine, no? Na yung may pumunta pa tayo, testing pa tayo doon. Masarap nga yun. May konting kick, tapos kahit na hindi ka nakarami, hindi sumasakit yung ulo mo. Oo, tsaka lasa mo pa yung honey, pare. Hindi ka tulad sa atin, asukal na yun. Oo. So alam mo talagang mamahalin. Mamahalin, no, pare. Tsaka yung lamb, nako. Yung lamb skewers, no? Walang anggo, no? Ibang klase, pare. Walang anggo. Pero yung mga tao, yung iba may maanggo. Pero ibang usapan na yun. Mga taong maanggo. Ibang usapan na yun. Ang ganda nung lugar para lagyan ng anggo eh. Alam mo yun? Ganda ng lugar. Hindi, pero meron talaga eh. Ano ba? Meron talaga. Pero ano to, ano ba yung pangalan ng gelatica? Yung ice cream, yung gelatica. Yung siguro, pizzeria, teka, hindi ko rin alam. Basta yung alam yung ginaganapan sa mga movies ng mga weddings. Oo, yung mga ganun. Yung mga ganun eksena, ganun na ganun. Pang Sunday brunch pa. Oo, ganun brunch, mga brunch. Imagine niyo. So, nakakatuwa lang na parang, weird dito puta na dito tayo. What the fuck, ano ginagawa natin dito? Oo, puta. Tapos naka-shorts lang tayo. Underdress, no? Sleepers. Pero gandang experience nun. Again, thank you CJ Polanco, pare. Dito naman sa Sydney. Ano muna natin yung mga kailangan natin pasalamatan. Tapos saka tayo magkwento tungkol sa experience natin so far. No? Dito naman sa Sydney, syempre, unang-una, maraming salamat sa yung sa may-ari ng venue na pag-perform natin. Cowboy Bar and Grill dito sa Blacktown sa Sydney. Ma'am Sheila. Tsaka si Boss Paul na sasama din niya na tumutulong sa atin. No? Tapos dun sa Pinoy Lounge, na shoutout sa inyo, first time akong punta, napasuko nyo ako sa pagkain. Pinoy Lounge, grabe. Lahat yata ng pagkain ng Pinoy, sinerve nila sa atin. Oo nga eh. In one sitting. Na-miss nyo ba to? Gusto nyo bang kanin? Oo yan, kanin kayo. Hardcore nun. Hardcore. Yan talaga parang bibitahin ka. Pero saya. Alam mo, warm na warm yung pagtanggap. Oo. Diba? Blacktown area din ba yun? Yung Pinoy Lounge? Blacktown area din yun. So, yung mga kapwa Pinoy natin dito sa Blacktown, pag nami-miss nyo ang Filipino food, punta lang dyan sa Pinoy Lounge. Yan, punta lang dyan. Tapos, syempre maraming salamat din kay sa mga tropa natin nagpa-surf and turf. Yep. Bila parang Clark. Salmon and steak, pare. Grabe. Tanginang yan. Steak and some sleep. Dito sa Pilipinas, wala pa tayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pare, salmon and steak, parang hinahanda mo lang yun kapag kailan mo lang hinahanda. Hindi natin hinahanda yun, hindi natin afford yun makit. Hinahanda mo lang yun sa isip mo lagi. Sa isip mo lang. Sarap sana dito sa bahay, ganito. Pero hindi mo afford yun. Yung salmon, pwede pa natin ma-afford yun kasi medyo mura-mura yun. Makakabili kang salmon steak sa Tapos yung sashimi mo na lang Pero yung Australian Angus. Australian Angus Wagyu. Sarap. Asparagus. Oo nga, pare. Asparagus. Asparagus, pare. Ay, yung pala yung kinakanin nila rito, no? Asparagus. Shoutout sa inyo, pare. Nandyan. Hindi namin matandaan niya iba. Nandun si Francis, si Sir Mike, si Jem na utol ni Clark. Tapos si Boss Steven. Yan, mga bagong kakilala lang din. Tsaka si parang Keith. Parang Keith, pare. Nako, shoutout sa iyo, parang Keith. Napasaya mo si Mac. Napasaya mo ako, pare. 3 ang nabuo kong na-check ko sa bucket list ko dito sa Sydney, pare, no? Mag-birthday sa ibang bansa. Sumabog. Sa ibang bansa. At hindi ko pwede sabihin isa. Paano natin gagawin dyan? Hindi, sumabog. Bawal nga kasi yun. Illegal yun. Oo, yun nga. Ewan ko sa'yo, Mac. Wala akong pangkat. Gago ka. Fun night. Thank you. Yun, nawawala ako. Baka nagkiklip-clip tayo, hindi kaya? Hindi kaya. Kasi kanina pag nawawala Oo nga parang nagagalaw. Hindi na naman reliable tong audio natin. Baka dun, okay naman tayo. Independent na lang tayo dun sa Sige, tuloy mo na lang. Magbakasakali na. Pag clip dito, wala. Magano tayo. GoPro tayo. Nag-clip, pare. Hindi, doon na lang ako. Magpuputol na lang ako. Lapit na lang natin tong GoPro. Malakas naman siguro. Lakasan na lang natin yun mamaya sa audio. Yan. Mas madali. Patay na natin to. Hindi naman pwede sabihin nyo. Nakikita tayo dyan, Mac. Ayan, nakikita tayo. Nagre-record dyan. Hindi na namin puputulin, Dinig nyo naman siguro kami. Sa external mic, malakas naman yung mic niya. Medyo project mo na lang yung boses mo ng konti. Project ko yung boses ko. Ayan, ganyan pa. Yeah. Tapos saksak natin to dahil kinakabahan ako,
Kaya niyan. Kaya niya. Kaya niyan. 10 minutes na. Naka 10 minutes na pala tayo. Yun lang. Ano lang naman to, nag-update lang naman kami dito sa tour. Alam ko na kung title nito, Proof of Life. Buhay pa po kami. Tapos syempre, ay nadagdagan na naman po ng 1 year ang life ng ating kapatid. Yung verse mo? 40. May video ba yan, ha? 40 na si Mac. Ako, next, bahala na kung mamatay, mabuhay. Hindi ko na maintindihan. Kung ano man yan. At least ako, nag-celebrate ako ng 40th ko dito sa Sydney. Ikaw, pwede ka mag-celebrate sa Gagalangin. Oo, sa Gagalangin talaga ako mag-celebrate. Malamang pral. Pero nakarating ako ng ano. Oo naman. It's worth celebrating naman talaga yung... di ba? Isipin mo pare, in 13 years of comedy, di ba? Naisip mo ba na makakarating ikaw ay makakapag-Australia sa first world country? Pare kasi Singapore, Malaysia, okay, attainable eh. Tapos nakarating din tayo ng Dubai, maganda rin yun, malayo din talaga sa Pinas. Pero ito talaga yung totally different experience from us kasi nga, putang tayong puti rito, men. Bansa nila to. Bansa ng puti. Lalo nung nasa Perth tsaka Adelaide kami, sobrang talagang wala kang makita halos na Asian. Wala masyadong Asian. Talagang puting-puti. So, ramdam na ramdam mo yung Australia. Paano yung ramdam mo yung Australia? Paano? Lamig. Lovely. Oo, hindi. Tsaka yun pa yung mga observations namin dito. Doon dumating kami ni Mac, naka-shorts lang kami dalawa. Naka-jacket na ba tayo noon? Hindi pa no? Naka-jacket yata tayo. Naka-jacket yata tayo. Nag-prepare tayo. Pero since pa summer na nga, so medyo tolerable na. Kaya naman na yung... Tolerable pa ba yun? Puta, pagbaba natin ng Perth, pare, mamatay-matay ako sa ginaw. Hindi kasi nagala tayo. Hindi tayo nagdala ng jacket yun. Nag-ikot-ikot tayo sa Perth. Makita tayo ng North Kings. Alin na rin, North? Yung maraming mga halahalaman, mga bulabulak. Yung mataas yung view. Hindi ko na matandaan, pare. Basta yun. Sa Perth. Dun yung hangin, medyo malakas, no? Bumubuga talaga. So, putukan, puta, labasan yung mga herpes ko sa labi. So, sa Perth ba yun? Di ba sa Adelaide? Doon ko unang naramdaman yun. Alam ko na pagpalo nung hangin, tapos biglang naramdaman ko napunit yun. Parang napunit yung labi ko. Ay, shit. Tangina, may break. So, alam ko puputok to the next day. After, pagdating namin sa Adelaide, doon na nag-start. Sa malapit sa parang Kings Park, sa may Kings Park, Parang may something key, overlooking ng Perth. Yung sa Adelaide kasi kami sa Glenelg, siya, tabi ng dagat. Tabing dagat, tabing dagat. So, para ka talagang nasa Subic Bay, parang ganun yung dating na maayos, malinis. Iba yung buga ng hangin din. Maginaw, sobra. Maganda. Lakad mo nakaka-in-love yung Perth tsaka Adelaide. So far, sa amin ni Jeps, kasi yung vibe sa Perth may pagka sobrang laid back. Sobrang laid back ng mga tao doon. Hindi ganong crowded. Kahit saan ka magpunta, wala makikita ng crowded na lugar. Yun nga yung medyo parang kakaiba rito sa Australia, pare. Maglakad ka ng milya-milya. Minsan, ang taong makakasalubong mo, isa, dalawa. Pero yung city centers nila, puno. Pero once na lumabas ka, halimbawa, tayo, nasa Makati ka, lumipat ka lang pumunta ka lang ng Pasay, na siya? Magiging province vibes na ulit. Parang hindi ka na, wala ka na masyado makakasalubong. Yun nga, tas lahat ng tao nakakotse na. So meron talagang feelings of isolation, malamang pagka talaga rin. Sobrang, ewan ko, at home ako doon. Ganun din sa Adelaide, dahil may dagat, medyo at home din yung pakaramdam ko. Parang, kasi namin ni Jeps kung paano nga ba, sa Sydney kaya, kumusta kayong Sydney, magiging super crowded ba? So, yun, sasabihin na namin, pagdating namin sa Sydney, parang, inang lugar to. Hindi, joke lang. Hindi, yung airport lang. Airport na, shit, okay. This is too familiar. Yung domestic airport kasi parang masyadong lakas mga Pilipinas. Lakas mga Pilipinas, ang dami ng tao. Tapos ang liit ng mga daan, di ba? Tapos, parang talaga, parang Pinas. Very, very Pinas. Very Pinas. Tapos, dito sa Blacktown kung saan condensed ang mga Pilipino. Dito lahat. So, puta, kahit sa tumingin talaga may Pinoy. May Pinoy. Tsaka, pero yun nga, kahit nandito ka naman nasa Blacktown, hindi ka naman hindi pa rin siya ganoon ka matao. Yun talaga, pare. Yun talaga yung pinakamalaking Yun talaga, Hindi matao, hindi ka makakita ng
Yung nga, makakasalubong mo paminsan-minsan. Tsaka alam nyo guys, ang pinaka-culture shock sa akin talaga rito. Nagulat ako dun sa may mga puti na naglilinis ng kalye. Gusto kong kalatan Sa Perth, paglabas namin ng hotel, may isang puting pogi na may daladalang map. Parang nalito ako ng konti. Puta ka lang to, glitch ano sa system? Sir, are you supposed to be doing that? That's supposed to be us, Give me that. Give me that map, sir. You're supposed to be conquerors, not cleaners, okay? Weird. Ang weird. Pero wala, ganun talaga. Yun mga malalaman talagang puta, nasa first world ka. Pare, basurero mo puti. Pucha. Tayo na, gulat ka talaga. Tsaka yung flavor nila rito ng mga halo-halo din Pero dun sa dalawang state, sa Perth tsaka sa Adelaide, marami talaga sila. Marami yung puti. Tapos yung indigenous peoples nila, nandun din, yung mga aborigines. Mga natives. Tapos, pero dito sa Sydney, melting pot na, pare. Paglipat mo rito, may mga makikita ka na talaga iba't ibang klase. Ito na, halo-halo na. May Asiano na, mayroon ng ibang may ibang flavor na rin ng white people. May mga iba na wala nang accent So para sabi nga nila, parang US na rin. Parang ganun yung dating ng Sydney. Nagpunta kami ng city, punta kami ng Opera House. Doon na namin nakita yung mga tao. Very, very tourist ang peg natin doon sa Sydney Opera House. Pero minsan ka lang makakapunta na Sydney Opera House sa buhay mo, pare, di ba? Ang ganda rin ng city. Ang ganda rin ng city. Yun lang talagang kita mo yung kapal ng tao. Oo, kita mo na yung kapal ng tao. Pero pare, dayan pa rin green spaces. Daming park. Ayaw na nga namin umuwi ni Mac. Magti-TNT na po kami. Yep. So kung sino man po sa mga na-shoutout namin kanina ang willing kumukop. And this is gonna be our last episode nga pala po. It has been a journey. It has been a journey. With you guys. Thank you. At least, naging totoo na. Yung joke lang natin sa episode na magti-TNT kami. Ito na po yun. Hindi po alam ng mga producers namin na nasa labas na magti-TNT na kami. Pero kung magtitira ka rito man, anong trabaho na mong papasukan? Kasi feeling ko, kunyakaling tayo hindi tayo pang professional. Sa ako, graduate ako, pero hindi ko alam kung magagamit ko yung ko. Anong trabaho? Hindi, saan muna? Yun muna siguro. Hindi, so alam mo naman, trip natin dalawa, kung saan tayo titira. Ako trip ko Perth Ikaw mas trip mo Adelaide. Either. Kahit Perth o Adelaide, okay ako. Ayoko muna magsadaan tapos kasi may Melbourne pa tayo. Don't get us wrong Sydney pong Goods. Ibang klaseng lugar talaga. Australia pa rin to. Kaya lang syempre, doon tayo sa parang hinahanap nating spot yung mga pang-retirean na Pampamilya. Pampamilya. Yung kung single ka pare, siguro yung big city it's for you. Pero kung gusto mo mabagal lang, a slow life, parang mabagal pa rin dito sa Sydney, matutusin di ba? Yung pa rin sabi nila pero iba ma rin talaga yung vibe kapag medyo semi-province ng konti. Oo, pare. Perth and Adelaide. Kung sa Perth ka magkatrabaho, pare ako willing ako mag-grape picking. Kung Perth, hindi ako siguro sa city ako doon. Marami namang mga Pinoy establishments, baka mag-part-time ako, mag-2 jobs ako ng, alam mo yun, resto or tigalinis, cleaner, ganyan. Uy, ito na, 28 hours ng student, susumbong kita. Huwag mo sumbungan, parehas tayo. Dito, papadampot din kita, tangina mo ka pala Nagpadamputan na po. Or magtatakbo tayo sa mga minahan dahil balita namin sa Perth pala ay malakas ang kita sa minahan. Ang mga Pinoy natin dyan, mga kababayan natin dyan, putang mina. Nasa mining industry. Yan daw talaga ang mga to the big times. Puta, clumsy ako boy. Baka mamaya mo, mamina ko yung paa ko Okay ka nga dun para sumama ka na kung sakaling clumsy ka. Isama nyo na sa halo yan. Sinama na sa ang puta. Nabistay. Hindi, pero feeling ko, nga pangit din pala kung mag-grape picking, no? Kasi mainit din ang araw. Kung mag-grape picking, option ko yan, mag-ano ko, Adelaide. Sa Adelaide. Nakita natin yung farm Yung mga vineyards. Putang inang ganda. Yung, south, no? South part ng Adelaide. Adelaide, Putang ina, grabe. Punta kami sa D'Arenberg. Yan, yung parang artsy building nila dun. Kung saan daw nag-concert si Sam Smith. Sorry daw dun sa pwesto na yun kung doon ako ninirahan. Ang current na display na nandun ngayon ay mga sculpture ni Salvador Dali. Salvador Dali. Cultured Kita mo yung mga art niya, parang minadali. Mali-mali. Na madali lang yun, tapos na mali-mali, tapos na-appreciate ng tao. Wow, art. Tapos naisip niya, shit, may market pala yung ganun. Absurdist pala to. Tara, sirain natin tong sculpture ko. Tapos lagay tayo ng itlog dyan sa ibabaw. Tapos yung sa anong tag dito? Hindi, yun yung nakita ko naman na pwede ka mag-aspire na maging farmer dito sa Aussie. Kasi ako pangarap ko yung pare. May traktor ako.
Tapos mag-ano ko, trend yan guys, huwag niyo intindihin yung kumbaga parang nagbumuo ako ng sarili kong loan gamit yung maliit ko na traktor. Tapos maghihila ako nung seeder, nung combine harvester. Pare, tangin na the best pare. Tapos ibibenta mo, di ba? Living off the land. Kasi sa Pinas pare, puta nagsasaka ka na, kulang ka pa, wala ka pang kakainin. Dito, pwede ka magsubin ng kakainin mo eh. Mismo. Tsaka ramdam mo siguro yung hirap ng trabaho dito kasi nga, maganda yung bayad. Oo, pare. Dito applicable yung sinabi ni Tupac, pare, the blacker the grape, the harder the squeeze, the sweeter the grapes. Mismo, pare. Nalimutan natin magpasalamat din pala dun sa mga, sa Adelaide, kila Irish. Ay, oo. Irish, kila kay Pudge. na nag-imbita sa amin birthday nung anak niya. Tsaka nung pinsan niya. Kung saan sumayaw si Jeps ng Budots at napaawit si Jeps. Oo, tangin na sinubo ako ni Max sa kapamaan. Yung mga puti, bilib na bilib kay Jeps. Talagang napanganga. Nakakahiya daw eh. Tangin ng kultura ng mga Asyano to. Pinapahiya na sarili oh. Hindi, pero sa sobrang Pinoy na Pinoy video kay sobrang daming pagkain. Oo pare, sobrang daming pagkain. Ang tinira ko lang dun yung sa charcuterie board, yung sun-dried tomatoes. Ang sarap, kakaiba eh. Ano kaya nila? Parang pickled siya, no? Semi-pickled, no? Sun-dried tomatoes. May timpla eh. Oo, may ganun talaga. Ano pa ba? Yung bawat shows naman, okay naman din yung nangyari. Perth, okay yung sa Perth Town Hall. Gandang venue. Sa Adelaide, sinama ako. Kaya honest na tayo, para medyo pangit yung set ko nung sa Adelaide, no? Mamaya, malalaman natin kung anong mangyayari dito sa Sydney. Dahil ito, kasalukuyan kami. You'll never know. Nagpe-prepare for the show. Pero sobrang mainit ang pagtanggap. Tsaka pare may in love ka sa Australia. Kasi eto honestly maganda pumunta sa Dubai, pero hindi ko naiisip na mag-stay sa Dubai. Oo. Diba? Kasi Singapore, maganda rin sa Singapore. Hindi ko naisip mag-stay. Kasi nga pang mga yan, young yappies. Kung ikaw ay young professional yan, babanat ka dyan, okay sa'yo yung mundo ng Singapore, okay sa'yo yung mundo ng Dubai, okay yan. Pero kung, alam mo yun, ganito ka ng edad. Dito. Australia is the best policy talaga. Tangina. Parang kahit di pa ako nakapunta ng US, basing it from stories, di ba, sa mga tropa, parang, tangina, Australia talaga. Tsaka yung experience, pare, dito everybody minds their own business, pare. Pwede kang mag-Karen dito. Ako, pare, feeling ko maging Karen ako pagka dito. Huwag mo kang digitan. Kasi pwede luwag dito, pare. Dito pala applicable. Na yung parang bawa sa grocery, puta dumikit ka dun sa kapwa mo na sa pila. Maiinis sila sa'yo kasi puta hindi sila sanay. Hindi, feeling ko naman hindi mo kailangan magka-rin dito men kasi bawat tao dito alam na nila yung gagawin nila, hindi sila didikit, nagbibigay sila ng space, humingiti sila, nag-apologize sila. Mga ganong, my kind of place, alam mo yun? Ganong lugar sana eh. So, yung magkakaroon ako pag uwi ko sa Pinas. Malamang. Tangina kaya hindi kayo umuunlad eh. Doon sa Australia namin. Kaya okay din yung nun men kasi yung politeness pare wala yan, may trend yan eh. Ano lang naman yan. Yung mismo talagang naging kultura na kasi nga hindi sila, dahil nga maluwag ang mga tao rito, maluwag ang kabahayan, maluwag ang lahat, maluwag ang kalsada. Sa kalsada nga pare, tuwa ako, distansya nila talaga rito, 1-2 kotse. Totoo pala talaga, habang nagmamanayaw sila, 1-2 kotse. Wala masyadong tutukan. Hanggat, kung nasa traffic light, syempre, magkakatutukan na kayo, deliminto. Pero, polite sila na, parang, sinusundan talaga nila yung aandar sila na may ganun. Tapos, sa paglalakad, espasyo ka, sa pilahan sa mga groceries, ganun pare. Hindi sila nagdidikit ng Ariel sa hotdog ng ibang tao, putang ina mo. Yung talaga pet peeve ko sa atin dyan sa Pinas, pare. Oh, shit. Dinidikit yung sabon nila sa ko eh. Okay, Baygon, didikit sa flat tops. Putang, gago ka ba? Antayin mo muna ako maka-checkout. Tsaka self-checkout din dito eh. Ikaw mismo mag-ano eh, di ba? Totoo. Kaya kung iniisip nyo mag-Australia o namimili kayo ng bansa na goods talaga, kung feeling nyo, parehas tayo ng mga vibe na trip, Australia. Baka dito. I-consider nyo ito. Ay, nako. Ayaw na namin. Wala na. Hindi. Tapos sa itong podcast ito, last episode talaga namin. Kasi namin. Di tsaka yung weather, pare. Sobrang ganda ng weather. Malamig siya. Sa Adelaide, yun naman ang gusto ko ron. Sa hapon, umiinit siya eh. Tapos, na siya, bearable na yung weather niya. Pwede ka na maglakad. Kasi dumating tayo ng pa-summer.
Oo. So, may yung winter naman yata na dito, hindi naman kasi... Hindi naman daw nag-snow pare, hindi naman siya ano. Hindi parang US, di ba? Oo, hindi parang US na ano, na para talagang giniginaw. Yun, ano din. Sa mga tao na naka-encounter namin so far, okay naman, wala naman din ano. Pero sabi nga nung may nakakwentuhan ako na isang puti, baka daw pagdating ng Melbourne, meron ng mga racists. Pero ano naman sila pare, ano lang daw, masigaw lang, maingay lang. Pero hindi naman sila talaga yung mananakit kasi nga medyo maigpit din nga mga batas nila. So sila rin yung mga iingatan nyo daw kapag nandito kayo, pag na-encounter nyo sila. So huwag nyo lang pansinin, tapos move on ka na. Kasi kapag nakipag-engage ka sa mga natives, sa mga abo, yari ka, ikaw din ang talo. Those indigenous people. So, pero pa sa mga puti may racists daw talaga. Yun yung sinasabi niya. Sa pagdating mo sa Melbourne. Shoutout pala kay parang Jigs ng Perth, pare. Ay, oo nga. Jigs po. Limutan, binakapan tayo niyan. Yun, kinukwento niya nga na nabato na siya ng pizza habang nag-drive. So, yung mga ganong klaseng racism lang. Pero hindi naman yung super hardcore US racism eh. Parang wala naman. Kasi alam din nila na immigrant din sila. So, kung maganong ka man, pumalag ka lang ng konti sa puti, hindi naman daw nakikipag-engage. Hindi nakikipag-engage. Ang makikipag-engage sa'yo, yung mga talagang indigenous peoples dito. Kasi sila talaga may karapatan dito man, bansa nila to eh. Sila may-ari ng Australia. Sila may-ari ng Australia talaga. So makikita mo sila ng sobrang random. Random places at random time. So, nakaraan nag-drive, sa freeway tayo gabi, bigla na lang, nag-swerve yung kotse sa harapan namin. Yung pala, may amo na nakatayo lang sa gitna ng daan. Hindi, tsaka so far, lahat ng Pinoy na nakausap natin, sinasabi nila, wag mo daw silang titignan. Oo. Saan mo ta? Load lang. Ayun pala. Wag mo daw silang titignan dahil para may problema yata kasi siguro sila kanila dati na parang nadi-discriminate against sila. Oo. So feeling nila kapag tinitignan, parang pinagkitripan mo na sila, hindi naman din. Pero or baka parang tinataunt mo sila na, bakit? Bakit? Papalag ka? Gusto mo to? Puta, you want date? You want to catch a man? Barapag ka? Hindi obra. At least, alam mo na ikaw ay nakikilupa lang din naman sa lupa ng may lupa. Yun ang mga may-ari, di magbigay-pugay ka. Kahit konti. Respeto lang din naman pare. Wala na mawawala sa'yo sa ganun, no? Tingin mo, may mawawala sa'yo pagka ganun. Nailag ka, wala naman, di ba? Pag pumalag ka, may mawawala sa'yo. Kabuhayan. Tsaka yung chance mo ng permanent residence. PR. Kaya pero ka na rin, yung pakiramdam ng buhay ng OFW. Doon nga magtataka pare, kumbaga ito sa Perth, Adelaide, lahat ng mga establishments dyan, sarado ng 5 o'clock ng hapon. Okay, sige. Iisipin mo yung state mo, kumukuha ka ng tax. Para maging mabuhay yung state mo, di ba? Yung lugar mo. Tama. Pero ipinapasara mo yung establishments kung saan kumukuha ka ng tax ng 5 o'clock. Na supposedly umiikot dapat yung pera, di ba? So ibig sabihin mayaman yung lugar mo. Willing ka mas willing kang putulin. Okay na yan, tama na yung benta-benta. Sige na, pahinga na. Yung mga pamilya. Pahinga na, mag-enjoy kayo. Ganun yung shit. So parang nangyayari yung ganun? Diba pare? Well-managed siguro yung pondo, diba? Damn, diba? Well-managed yung pondo. Although siguro may corruption din dito pero hindi ganun ka-flagrant tsaka rampant tutulad ng Pilipinas, diba? Yun nga hindi mo maiiwasang hindi talaga ma-compare yung bansa natin, men. Nakakalungkot pare kapag nakikita. Shit, yun yung milya-milya yung difference natin sa ganitong klaseng bansa. Totoo. Mga first world country. So, ganun pala talaga siya kalayo. Libre healthcare, libre ang school system. Yun nga. Dito nga daw, pwede kang makulong kapag hindi mo pinaaral yung mga anak mo. So, kung iisipin mo na, kaya pa natin yan, kaya pa ng Pilipinas yan, yung mga pangako ng mga politiko sa atin. Baka hindi po sa lifetime natin mga listeners, no? Hindi po sa... baka sa I don't know, in the next 50 years. Pag China na Pilipinas. 30 years. So, pag China, tingnan natin. Hindi, tsaka dito nga, yung addiction nga, yun, tama yung approach nila. Turing nila dito is sakit talaga. Hindi siya basta-basta discriminate. Meron ka pa rin, paraya ka pa rin sa society, pero sa mata ng gobyerno, may suporta ka makukuha. May suporta na makukuha, tapos, hindi siya, maluwag. Di ba? Lahat yata, may mga kwento na parang, may mga malakas ang mga crack, meth, tsaka ketamine, takina. So,
pero hindi mo maramdaman sa lugar. Mm-hmm. Diba si Jeps nag-CR ka? Oo, meron CR doon sa Adelaide sa likod public ng restroom, toilet. May tapunan ng syringe, ng use syringe. So, pwede kang mag-addict, huwag ka lang magkalat. Kasi nakakita kami sa Perth na babae na naglalakad na zombie. Oo pa. Zombie, puro tusok yung braso, tapos puro sugat yung mukha niya, nakapaalang siya. Tapos na siguro niya talaga yung zombie, talaga. Tapos may public transport, no? Putang Perth yan, libre. Thank you lang ang bayad. Yan ang Perth yan, the best. Oh. Iba, mataas ang score ng Perth so far. Oo, dahil nga gawa nung libreng bus. Kung saan ka makakarating doon, pare. Pero ano lang to, ito lang naman yung mga napuntahan namin. So far. Ang lalaki ng mga lugar na to, ng mga state na to. So, di ba? Hindi nga kami nakapunta na outback. So, mostly suburbs, tsaka cities sa city centers na napuntahan namin. Hindi namin napuntahan yung mismong Bunis pa yung province. Ang Bunis na napunta natin yung sa Adelaide nga na di ba, yung sa may McLaren Vale, medyo malayo na siya from the city. Dahil puro mga nakita ko na alpaca, boy. Alpaca sa daan, no? Sa daan. Hindi, nasa naman siya, nakabakod sila. Parang siya, inalaga ang tupa, inalaga ang baboy, ganun, mga ganun yung dating. Free roaming sila doon sa lupain nung may-ari nung siguro. Tsaka yung dagat, tsaka river, yung ba yun? Oo, kung saan sa... Okaparinga. Puta pa na. Sa may Noarlunga area. Kung inuwip na mga local sa Noarlunga. Okaparinga. Lovely. Fucking nightmare. Hello, mate. Sarap, man. Tsaka yung lifestyle nila rito, pare. Doon talaga parte ng buhay nila surfing. Ang dami nagsasurf dito, pare. No? Tangina yung mga kalalakihan dito ng mga Australiano, mga baka ng ina, palakad-lakad lang, no? Jogging lang, suot lang nila, abs. Abs lang isuot. Tsaka makulay na short. Lagi makulay short, ang putang ina, pink, purple na matingkad, tangina, napakita nila na fit ako. Properly carved faces. Tapos makakasalubong sila ng mga Asiano ng mga naka-jacket na nanginginig ang puta. Solid, pare. Yung lifestyle, I think, maganda yung lifestyle. Kasi so far naman lahat ng mga kababayan, mga Pinoy na nakakwentuhan natin dito, wala tayong narinig na reklamo eh. Wala. Sobrang fulfilled sila na, laid back lang dito, okay lang kami dito. Hindi sila yung parang US nga daw na, 3 job, 3 trabaho sa isang araw, di ba? Dito, isang trabaho lang, okay na sila. Kahit na MWF lang ang pasok nila, okay na sila. Hindi, tsaka kaya mo daw din talaga magkaroon ng living wage sa minimum wage nila. Mabubuhay ka, makaka-afford ka ng bahay, di ba? Hindi ka makakakotse, pero may bahay ka, may matitirang ka talaga, di ba? Kasi talaga mabibigyan mo ng fighting chance yung next generation mo. Sa atin sa Pilipinas, question mark pa kasi fighting yung second generation natin. Kahit graduate sila ng matino hindi pa nila alam. Best malaki chances nila, pero hindi pa rin kasi laki ng chances nila rito na pwedeng nagsipag kami, dito sila nag-aral, okay na sila eh. All set na sila eh. Doon sa Pilipinas, hindi pa nagsipag tayo. Nag-aaral yung mga anak natin, nakatapos sila. Kailangan pa rin nila magsipag pa ng todo eh. Magkaiba ng level ng sipag. Dito, kahit di na sila magsipag, Ben. Kahit magano na lang sila, mag-cash register, mga ganyan. Di ba? Pwede, ubre. Mabubuhay sila eh. Hindi, magsipag, dapat talaga naman magsipag ka kahit saan eh. Yung iba lang yung extra effort na ginagawa mong sipag pag nasa Pilipinas. Hindi. Kumain. Mali. Ang sasabi natin, kahit pareho yung sipag mo sa Pinas at pareho yung sipag mo sa Australia, magkaiba sila ng solid. Yung balik, yung tanggap mo na makukuha mo ba? Feeling ko yun. So kaya nga, kung gusto mo dumoble sa Pinas, mas kakain ka na matindi o gagawa ka ng konting illegal. Or ka na, parang medyo... may sasakripisyo ka ng oras sa pamilya, sa sarili, ganun, marami yan. Dito, mabibigyan mo pa ng oras yung sarili mo, pare. Although siguro baka nakikita natin siya na rose-colored glasses dahil outside looking in tayo, no? Tsaka yung mga OFW din naman, ay yung mga immigrants rather than hindi na sila OFWs eh. Yung mga kasalabihan na karamihan nagtatrabaho dito ay ina-attempt nila na dito na manirahan. As opposed dun sa mga OFWs natin na magpapadala ng pera papunta sa Pilipinas. Dito, gusto nilang kuhanin na yung mga para dito na kayo mabuhay. Dito na kayo mabuhay. Parang gano'n siya. At
okay naman din I think yung ano nila, immigration laws nila so far. Bago pa sila mag-sobrang higpit. Eh, kung kayo ay nagbabalak asikasuhin nyo na yan. Lalo pa katulad namin kasi Mac 40. Ay, yung student dito hanggang 45 lang, pare. Ako, 42 na ako sa December. Wala na, mahirapan na ako mag-pathway ng student dito. Yung madaanan lang naman at ma-experience sa Australia ng 2 linggo ay ako, grateful at thankful na ako dun ba. Hindi na ako masyado nag-aspire. Pero sa mga anak natin yan, pwede natin i-suggest. Hindi ka nag-aspire? Ako nag-aspire. Bahala ka sa buhay mo. Susumbong kita ang buong ina mo. Hoy! Mga mangmang, namatay yung audio. Joke lang, hindi namatay yung GoPro. Pero magre-record lang kami ulit. Nagpe-prepare kami ni Mac ngayon para sa show. So, yun lang. May mga shoutouts pa ba, Mac? Special shoutouts? Kompletuhin na lang natin kasi may next episode pa tayo dahil meron pa tayong Melbourne. Lakasan mo para madinig ka. Ayan. Mamaya, next episode na lang kasi meron pa tayong Melbourne, diba? Tapos yung kwentuhan pa para sa show mamaya. So, to be continued na lang yan. Ayun. Natin i-shoutout lahat. Okay, so hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa lahat na nakikinig at patuloy na nakikinig ng aming podcast. Lagi niyong tatandaan. Ay, tangin na nyo. Talaga naman. May Diyos.